Hi guys, gagawa na naman tayo ng reaction video. Sandali lang. Ito ay tungkol dun sa katrabaho kong isa. Nagtataka ako sa kanya kasi lagi siyang walang pera. No, kahapon, kamakalawa pala, ginamit niya yung credit card niya. Tapos, nakailang decline. Sabi ko, hindi magamit kasi decline. Ito sa kanya, alam mo ba kung magkano ang laman ng iyong ng iyong credit card? Sabi niya, hindi daw dapat yun walang laman. Sabi niya ganun, kababayad lang daw niya. Sabi ko, magkano binayad mo? Ang binayad niya ay 200 plus daw. Sabi ko, magkano ba ang limit ng... hindi ko muna tinanong kung magkano ang limit. Sabi niya, kababayad lang daw niya ng 200. So, nakailang try kami. Parang 3 beses niya yatang sinubukan. 3 beses na ikinaskas yung card, ganun pa rin. Sabi ko, gusto mo bang malaman kung magkano ang laman yan, yung card? Sabi ko ganyan. Sabi niya, sige, oo daw, tinignan namin. Pagtingin ko, sabi ko, wala. Sabi ko, hindi ka talaga makakakuha kasi negative 17 ang laman. Hindi siya laman talaga kasi wala talagang laman. Sabi ko, pag negative, ganyan, ibig sabihin na reach na niya yung maximum no limit ng kanyang credit card. So, magkano bang limit ng credit card mo? 4,000 pala yung kanya. 4,000 yung sa akin, mas malaki 8,000 yung sa akin. Pero, kinancel ko na yun kasi nga hindi ko na nagagamit. But, let's talk about him. Yung kanya ang pinag-uusapan natin. Yung kanya is 4,000 lang daw yung kanya, yung limit ng kanya. Tapos sabi ko, 4,000. So, ibig sabihin, minax out mo. Sabi ko sa kanyang ganun. Ayun, kababayad mo lang. Bakit tsaka 200 lang ang binayad mo, 4,000 pala yung mo na max out mo. Yun dapat ang babayaran mo, yung 4,000. Bakit 200 lang ang binayad mo? Sabi ko sa kanyang ganun. Hindi daw niya alam. Sabi ko, oh my God. So, ibig sabihin, hindi ko alam kung meron sa kanya, kung bakit hindi niya alam kung magkano yung balance niya, kung magkano yung nagagastos niya. Hindi niya ba alam na pwedeng i-check yun online? Sabi ko, pwede mo yung i-check online. Sabi kong ganun. Tsaka, pag ganun ako kasi, ako yung tipo ng tao na na-interviewsin ako pag, halimbawa, yung paggamit ng credit card talagang tinitingnan ko at alam ko dapat kung magkano yung maximum limit. Yung isa kong credit card, ang maximum lang nung isa noon, yung galing sa bangko ko, is 1,000 lamang ang credit limit noon. So, maunti. Yun. Tapos ito namang sa military star card, ang max ko dun is 8,000. Pero i-cancel ko na yun kasi nga hindi ko siya nagagamit talaga. Tsaka isa ko pang isipin. Kaya pinasara ko na. Tapos ito namang credit card ko, gusto ko na nga rin ipasara. Kaya lang, yun, ginagamit ko pa rin kasi lalo na pag nagsha-shopping ako online. Yun. Anyways, ito na nga. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka magkaigi sa pera? Ano sabi ko sa kanya ganun? Kasi kakwentuhan ko naman yun at halos close sa kaming dalawa nun. Kaya ganun kami magkwentuhan. Sabi ko, hindi ka marunong sa pera. Ano? Sabi ko sa kanya ganun. Sabi niya, well, hindi marunong daw siya sa pera. Sabi ko, hindi ka marunong sa pera. Okay, ganito para malaman mo. Sabi ko sa kanya ganun. Magkano ba ang ginagastos mo? Magkano ba ang mga bayarin mo, mga bills mo? Tinanong ko siya. Sabi ko, meron ka bang rent na binabayaran sa bahay? Sabi niya, wala daw. Kasi nakatira pa rin pala siya sa mga magulang niya kahit parang nasa 50s na siya. Yun, sabi ko, what? Sa isip ko na lang, tingnan mo, sorting mo pala, nakatira ka pala sa mga magulang mo, walang binabayarang bills. Sabi ko, so, ano yung mga bills na binabayaran mo? Sabi ko sa kanya ganun. Tinanong ko siya kung hindi mo mamasamain. Sabi ko sa kanya ganun. Sabi niya, binabayaran lang daw niya is yung kotse niya, yung sa auto insurance niya, tapos phone bill, tapos ano pa, itong sa credit card niya. Ito lang, 3 lang. Sabi ko, so kung yan tatlong yan lamang, hindi ka dapat hirap sa pera. Wala ka palang binabayaran na upa sa bahay kasi yung mga magulang mo pala may mga nakatira ka pala sa bahay ng magulang mo, so hindi ka nagbabayad doon. So dapat ay naiipon mo ang pera. Sabi ko sa kanyang ganun. Dapat ay, at saka single siya, wala siyang asawa, wala din siyang anak, so sarili lang talaga niyang intindihin niya. Sabi ko, yung phone bill mo ba binabayaran mo? Hindi rin daw, sa magulang din daw nagbabayad. Oh my God, nasa magulang din ang problema. At syempre nasa kanya din kasi siya ay nasa 50 years old niya na. Dapat ay alam niya ang tama at mali. Dapat ay alam niya at responsible siya sa paggastos. Okay? Hindi ka dapat gastos ng gastos kung alam mo na ikaw ay maliit lamang kinikita.
Yun. Pero actually malaki ang sahod nun eh. Kasi tinanong ko yung sahod niya kung magkano yung sahod niya. Nasa parang $18 yata per hour. Malaki yan sinasahod niya kung tutuusin. Sapat na yun, saktong-sakto na yun sa sulong kagaya niya. Tapos wala naman palang masyadong binabayaran. Maiipon niya ang pera niya. Pero hindi niya naiipon. Wala daw talaga siyang pera. Said, talagang said kung said, pati savings said. Sabi ko, oh my God, paano na lang ito pag ito ay nawala na yung mga magulang niya, diba? Sino masasandalan niya? Masasandalan niya lang talaga itong work niya. Paano kung hindi na siya makapagtrabaho, diba? Pagdating ng panahon, hindi ko alam kung naguhulog din siya sa pension niya para sa retirement niya. Hindi ko alam. Pero yung parang wala din siyang health insurance. Sabi ko, bakit wala kang health insurance? Diba dapat meron kang health insurance dito sa trabaho natin? Hindi pala nag-avail. Sabi ko, oh my God. Ilang taon ka na dito sa trabaho? Parang siguro nasa mahigit ng 1 dekada. Basta matagal na siya dito. O hindi ako nagkakamali. Sabi ko, hindi ka rin nag-avail ng health insurance? Akala daw niya meron siyang health insurance. Sabi ko, oh my God. At hindi mo alam na wala kang insurance. Wala kang health insurance. Alam mo yan dapat kasi nag-sign up ka niyan. At kung wala, makikita mo yan sa pay stub mo. Kung ikaw ay naka-sign up sa health insurance or retirement mo. Parang hindi niya alam yung mga ganong bagay. Pero 50 years old na siya. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo, pansin ko sa iyo, hindi ka marunong sa pera. Sabi ko sa kanya ganon. Hindi ka marunong mawak ng pera. Dapat ay meron kang disiplina sa pera, sa paggamit ng pera. Okay? Dapat ay control mo ang pera mo. Kung hindi mo alam ang mga ginagawa mo, isulat mo sa papel. Yung mga kagasusan mo, isulat mo, tingnan mo. Kasi kung ang binabayaran mo lamang ay ang sinabi mo sa akin, hindi naabot ng $1,000. Hindi. Wala pang 500 yan. Pero, wala pa rin siyang pera. Ang napansin ko kasi sa kanya, araw-araw yun habang nagtatrabaho kami, araw-araw yan ay bumibili ng snacks, bumibili ng inumin. Minsan, kumukonsumo yan ng $20 sa isang araw. Minsan, more than pa nga. Kasi, twice siya magkano yun sa isang buwan, kuntahin mo. So, ewan kung ba't hindi siya nagka-penalty dun sa credit card pati. Bakit na-max out niya yung, at saka, na-max out niya yun for food. Kasi snack and drinks and food, yun ang binibili niya araw-araw sa trabaho. Hindi siya nagdadala ng pagkain. At kung bumibili man siya ng pagkain, ang takaw niya pati sa soda nga. Sabi ko, oh my God. So, doon na pupunta ang pera niya. Tapos, hindi talaga siya nag-iipon. Hindi rin nag-avail ng health insurance. Kaya ngayon, eto na nga, nagkaroon siya ng sakit. Inatake sa puso. Ang babayaran niya ngayon sa kanyang health, nasa $3,000. Sabi ko, hala, ang laki ng iyong babayaran sa... Hindi ko alam kung sa gamot yun or kasama ng check-up doon. $3,000. Meron pa siyang mga gamot na tinitake para sa anticoagulant din. Yun, tinitake niya rin yun. Mahal din yun. Sabi ko, wala ka talagang insurance. Mag-avail ka ng insurance. Sabi ko sa kanyang ganun. Para hindi ganun kamahal ang babayaran mo. Abay, ibig sabihin, ewan ko. Talagang... uuriratin ko siya sa susunod pagpasok bukas, sasabihin ko talaga sa kanya na mag-avail ka ng health insurance para hindi ganun kalaki ang iyong babayaran. Diyos ko, $3,000? My God, hindi pa rin niya nakikita ang future niya. Pag future niya, ganun pa rin ang magiging kaharapin niya, magiging problemahin niya. Mga bayarin pa rin, mga problema niya ngayon na hinaharap ngayon, hindi niya matatakasan pagdating ng panahon. Kaya dapat ngayon pa lang solusyonan na niya yung problema niya. Yun. Matuto na siya mag-ipon ng pera, isulat sa papel kung magkano yung mga kagastusan at magkaroon ng disiplina sa sarili na hindi ka pwedeng basta gumastos ng wala ka namang ganong kinikita or wala ka namang ganong kalaking pera. So, mamaluktot kumbaga kung kinakailangan. Napaka-effective noon. Kapag alam mong hindi mo kaya ang buhay, huwag ka munang gumastos sa mga bagay na hindi mo kailangan sa buhay mo. Magtipid, magdala ng pagkain, magbaon ng pagkain, magluto ng pagkain. Huwag laging binimbili kung alam mo wala kang pambili. Pero hindi siya marunong. And yung mga magulang, hindi ko alam kung anong ginawa din ng mga magulang. Di rin siguro tinuruan. Pero adult na siya. Hindi na dapat problema ng magulang kung hindi pa rin siya makaigi sa buhay niya. Kasi nasa 50 na siya. Yun. But, I don't know.
Anyway, papasok na ako hanggang sa muli at ako ay uuwi na. Kaya tayo talaga ay matutong humawak ng pera. Tayong mga kasi kagastusan. Life is kagastusan. Pagdating ng panahon, lalo na pag ikaw ay tumigil ng pagtatrabaho, kagastusan pa rin yan. Kaya dapat paghandaan natin yan ngayon habang bata pa tayo. Okay, so bye. Yun lang.